Amen. So, purihin po ang Panginoon at ngayon po'y dadako na po tayo sa paborito po ng lahat. Yan po ay ang salita ng Diyos. Ang paborito ng mga tunay na Kristiyano, ang salita ng ating Panginoon. Ang ating po magiging pag-aaral ay makikita po natin sa Psalm chapter 37, verses 23 and 24. Psalm 37, verses 23 and 24. So, kukuha po tayo ng dalawang passages sa Biblia sapagkat ito po'y magiging malaking tulong sa ating pong mensahe para ngayong umagang ito. Psalm chapter 37, verses 23 and 24, and Proverbs 24, verse number 16. Ang sabi po ng talata, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand." And then, Proverbs 24:16, "The just man falleth 7 times, and then riseth up again." So ito po ang ating pong mga talata at ang mensahe po natin, pinamagatan ko pong, when we fall, God will raise us up. When we fall, God will raise us up. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ngayong sandaling ito, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong pangalan. Thank you so much, Heavenly Father, for giving us this beautiful day. Lord, we pray that you will again bless our hearts. May you enlighten our minds, O God. May you encourage and strengthen us. Use your humble servant, O God, to share this very important message. And please, Lord, fill me with your Holy Spirit. Guide me. Give me wisdom. And please reach the heart of the people through these words, Heavenly Father. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. So, dito po sa ating mga talata, nagbigay pansin po tungkol sa katotohanan po ng pagbagsak at gusto ko pong maging encouragement po sa atin na sa anumang paraan na tayo po ay posibleng nakaranas ng pagbagsak, gusto ko pong maging encouragement sa atin ang mensaheng ito. When we fall, God will raise us up. Kung tayo po ay bumabagsak, ang Diyos ang siyang magbabangon sa atin. Itatayo po tayo ng Panginoon. Minsan po, nung maibigay ko po ang mensaheng ito, akin pong binigyang pansin sa pinakapundasyon, ang paalala po, mga kapatid, na kahit po ang tinutukoy ng Bible na just man, kahit po ang tinukoy ng ating pong teksto na good man, ipinakikita po na maaaring bumagsak. Yes, even the just man, even the good man might fall. Maaari pong mangyari yan. And maaari po na ako o ikaw na nakikinig ngayon, ikaw po'y nakaranas na ng pagkadapa. Ikaw ay nakaranas na ng pagsablay. Ikaw ay nakaranas na ng masasabi nating pagbuwal sa buhay po natin. Maybe we already experienced na tayo po ay bumagsak. And it is good to be reminded, folks, that in this message, through this message, na meron pong Diyos na nagbabangon sa sinumang bumabagsak. When we fall, God will raise us up. Magtuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral. Una, isang bagay po na gusto kong harapin po natin in the reality of life na ako at ikaw ay posible talaga na makaranas na tayo po ay bumagsak. At isang bagay po na gusto kong sabihin that never we can see in the Word of God na tinotolerate ng Panginoon ang pagbagsak. Lamang, it is good to be reminded na ang mga talata mismo ang nagsabi po sa atin that the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his ways. Though he fall. Good man na po ang pinag-uusapan, pero ang sabi po, though he fall. Ang sabi po ng talata, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his ways, though he fall. So, ito po ang posibilidad na gusto kong makita ng bawat isa sa atin. Hindi po upang tayo po ay i-encourage na lumihis, i-encourage na sumablay. No,
Hindi po natin kailanman po pwedeng itolerate ang pagbagsak, ang pagkabuwal. Hindi po natin ito-tolerate ang pagkakamali, ang pagkakasala. Pero gusto lang po nating sabihin na hindi po doon natatapos ang lahat. Meron pong pagbangon at yun po ang gusto ng Panginoon na ipaunawa sa bawat isa na kung sakali mang sumablay ka, na kung sakali mang lumis ka, kung sakali mang nagkamali ka, kung sakali mang nagkasala ka, wag mong isiping tapos na ang lahat. Meron pong Diyos na handang magbangon kung atin pong nanaisin na makabangon. When we fall, God will raise us up. Okay, number 1, I want to remind everyone that God sees when we fall. God sees us when we fall. Nakikita ng Panginoon kapag tayo po ay bumabagsak. Alam nyo, mga kapatid, napakahalaga po na bilang Kristiyano, maging totoo po tayo. Diba? Basta sa akin po, pag mali, mali. Pag nagkasala, nagkasala. Hindi po justification, hindi po yung pagre-reason out, hindi po excuses. Ang pinaka magagawa po natin o ang gagawin natin pagka tayo'y mali, pagka tayo nagkasala, hindi pangangatwiran, hindi pagmamatuwid, hindi po yung masasabi po nating pag-justify ang kailangan. In fact, sa Biblia po, meron nga pong tinuturo na ang dapat lang natin gawin kapag tayo po'y mali at nagkasala, lalo na po kung tayo po'y kinonvict ng Holy Spirit at tayo po'y kinausap ng salita ng Panginoon, the right thing and the best thing na magagawa po natin is to confess. Admit na nagkasala tayo. Aminin po natin yan. Mga kapatid, mga minamahal, minsan po kasi kaya nakatatakot umamin dahil naaapektuhan po tayo ng mga tao na nakapaligid po sa atin. Naapektuhan po tayo ng mapanghusgang sanglibutan. O maaring sabihin po natin dahil po sa mga tao na nasa paligid natin. But listen, ang pinaka-importante ay ang ating pong Panginoon Diyos. Amen? And I want all of you to know that God sees us when we fall. Nakikita tayo ng Panginoon. Alam nyo, in the reality of life, God sees our weakness. Or even weaknesses. Nakikita ng Diyos ang ating mga kahinaan. Di po ba? Kilala po tayo ng Diyos. Alam po niya ang ating kahinaan. God knows even our wounds. Alam po ng Panginoon. And He sees our wounds. Alam po niya yung mga sugat natin. Di po ba? Alam po ng Panginoon ang mga sakit natin. So God sees our weaknesses. God sees our wounds. And God sees our weariness. Yung pagod na tayo, nakikita ng Diyos yung kapaguran po natin, ang panglulupaypay natin, ang paghihina po natin. Mga kapatid, yan pong lahat ng yan ay nakikita ng Panginoon. And God sees our warfare. Mga kapatid, kita rin ng Diyos yung laban. Nakikita niyo yung battle mo, yung pakikibaka mo, kung ano man po yan. Pakikibaka sa temptasyon ng dyablo, pakikibaka sa karamdaman na meron ka ngayon, pakikibaka sa presenting problema na pinagdadaanan mo, pakikipagbaka sa spiritual na buhay mo. Mga kapatid, God sees our weaknesses, God sees our wounds, God sees our weariness, and God sees our warfare. So, dito po sa kaisipang ito, mga kapatid, makita po nawa natin ang importansya na may Diyos na nakakaunawa, may Diyos na nakakakita, may Diyos na kung saan hayag po tayong lahat. Kahit na po mag-pretend pa tayo na tayo po ay malakas, alam at kita ng Diyos ang kahinaan po natin. Kahit na po tayo ay umakto pa na parang ayos lang ang lahat sa atin, alam ng Diyos at kita ng Diyos ang sugat na meron po tayo. Marahil ito po'y sugat na dulot ng mga tao na talagang nakadisappoint sa iyo. Marahil ito po ay epekto ng mga nakagawa ng hindi maganda sa iyo. Ano man po, mga kapatid, ang masasabi ko lang po, nakikita po ng Diyos ang lahat ng bagay. I do not know if you can still remember one of my messages dito po sa Believer's Breakfast, yung idea pong He knew all men. He knew what was in man. Mga kapatid, mga kaibigan, sa mga taga-subaybay po natin ngayon,
sa ating pong pinag-aaralan na when we fall, God will raise us up. Isang katotohanan na gusto ko po na mabigyan ng emphasis sa talakayang ito, God sees us when we fall. Okay? Kung sakali pong presently, nandun ka sa ganong kalagayan. Sa Tagalog po, ikaw ay lugmok. Hindi po ba? Ibig sabihin, ikaw ay buwal, ikaw ay nadapa, ikaw ay lihis, ikaw ay nasa katayuan, na nalayo, mga kapatid. Gusto kong malaman mo, alam ng Diyos ang kahinaan mo. Nakikita ng Diyos ang iyong mga kahinaan. Nakikita ng Diyos ang sugat at sakit sa puso mo. Nakikita ng Diyos, mga minamahal, yung panghihimagod mo, yung panglulupaypay mo. Alam ng Diyos yan. Maging ang laban mo. Siguro po, hindi masama na idiin ko po sa bawat isa sa atin na talagang ang isa sa pilit nagpapabagsak sa atin ay yung pong presenting karamdaman na nararanasan natin. Kasi ang tawag dyan, spiritual battle, mga kapatid. Yung pong sa isip natin, di po ba? Mabigat na battle po yan. Kung kayo po'y may karamdaman, lalo na po ang findings po sa inyo, hindi po masasabi nating basta-basta kung ang karamdaman po natin, katulad nga ng ilan sa mga pinagpe-pray natin, mga kapatid, battle po yan sa isip. Diba? Doon sa mga nararamdaman mo, doon sa pain, battle po yan. Yung bang kaisipan na bakit ako ang nagkasakit ng ganito, ba't kailangan ko pang maranasan ito? Yan po ay mabigat na pakikipagbaka. Siyempre po, hindi lamang yan. Matindi rin po yung pain na dulot po dito sa atin. Tama po ba? Okay? Kung sa usapang expenses, matinding laban po yan. So mga kapatid, mga minamahal, I want all of you to always consider the truth from the Word of God o the truth, yung katotohanan ng salita ng Diyos. I mean. Kaya nga sabi ko, yung pong mga napapakinggan po natin, ituring po nating treasure. Na hindi ganun lang po yon. Nawa hindi lang natin makagawian na nakikinig po tayo. Nawa sa pakikinig natin, ma-realize natin na ito po ay pamamaraan ng Diyos upang katagpuin po tayo sa ating pong spiritual na pangangailangan. Amen? We should thank the Lord. We should praise the Lord. We should be sensitive enough. Why do you think nilagay ng Diyos ang ministeryong ito? Ganyan tayo ka-espesyal sa Panginoon. Why do you think God is giving me grace and even wisdom to share His words, mga kapatid? Because nakikita tayong lahat ng ating Panginoon. Nakikita niya po tayo sa anumang kalagayan na kinalalagyan po natin ngayon. So kaya po, bago pa ang kahit sino, alam ng Diyos, even before the doctor's findings, God already knew kung ano po ang karamdaman po natin. And it is good na tayo po ay laging manghawakan sa sufficient grace of God. Mabigat mga kapatid, sapagkat meron po tayong everyday battle sa usapang buhay Kristiyano. Isa na nga po dyan, yung pong araw-araw nating pangangailangan. Nandyan po ang everyday attack of the devil. And I am telling you, mga kapatid, yung isip mo, basa ng Diyos yan. Yung puso mo, alam ng Diyos yan. Yung kapasyan mo, alam ng Panginoon yan. Yung paglihis natin, alam ng Panginoon yan. Yung kahinaan natin, alam ng Panginoon. Nakikita po ng Panginoon. Yung pong sakit sa puso natin. Yung pong sugat sa puso natin. Yung pong sama ng loob natin. Yung pong panghihimagod natin. Ang panglulupaypay natin. At maging ang pakikibaka natin araw-araw, alam po ng Diyos yan. Nakikita po ng Diyos yan. Kaya ikaw ay manghawakan na may Diyos na nakakakita sa kalagayan mo. At kung sakali man na ikaw ay bumitaw, kung sakali man na nahinaan ka ng loob, kung sakali man na ikaw ay umayaw, at kung sakali man na hinang-hina ka ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, nakikita ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos pag lumilihis tayo. Nakikita ng Diyos pag sumasablay tayo. Nakikita ng Diyos pag negatibo tayo. Nakikita ng Diyos pag aayaw na tayo. Nakikita ng Diyos pag bigay na tayo. Pag bumigay na tayo, pag bumitaw na tayo. Nakikita ng Diyos yan. And in our second point, I want to encourage every one of you. Huwag na po tayong matuwid. Huwag na po tayong mag-pretend. Kung bagsak tayo, umamin po tayong bagsak tayo. Kung talagang yun po ang kalagayan natin na hinang-hina tayo, umamin po tayo na nangihina tayo, na almost nandoon na po tayo sa gusto nating bumigay.
And I want to encourage you this morning. God succors us when we fall. God sees us when we fall. And listen, God succors us when we fall. Ibig sabihin, nandyan po siya para mag-rescue, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, ang maganda lang po, umamin tayo, kung bagsak po tayo, may Diyos na handang sumaklolo sa atin. May Diyos na nakalaan para tumulong po sa atin. Yes, mga kapatid. He lifts up the fallen. Kanya pong itinataas, kanya pong ibinabangon ang mga nadapa, ang mga nabuwal. Kung tao ang pag-uusapan, aakusahan ka. Kung tao po ang pag-uusapan, ikikriticize ka. Kung tao po ang pag-uusapan, ikukundina ka. Na parang wala ng pag-asa sa iyo. Pero sa Diyos, laging may pag-asa. Makakabangon ka sapagkat may Diyos na handang i-rescue po tayo. May Diyos na handang magbangon po sa atin. Sino ba naman tayo para hindi magkamali? Sino ba naman po sa atin ang hindi magkakamali? Basta ang importante lang po, kung tayo po'y lihis, huwag tayong mga tuwiran. Kung tayo po'y sumablay, huwag na tayong mag-pretend pa. Huwag na tayong magmalinis pa. Huwag na nating i-justify. Umamin na po tayo kung mali po tayo. Umamin po tayo kung hinang-hina na tayo. Umamin na po tayo kung gusto na natin talagang bumigay. Upang nang sa ganon, maunawaan po natin na hindi kalooban ng Diyos yan at nais ng Diyos na tayo po ay kanyang saklolohan. Yes, God sees us when we fall and God succors us when we fall. Diba? Sukorer po natin ang Panginoon. Siya po ang ating laging saklolo. Remember that message? Kaya kita nyo po ho, kapag continuously nakikinig po tayo, makikita nyo kung paano pong pinapagtitibay ng Panginoon ang lahat ng ating napapakinggan. So again, opo, may pagbagsak at kita po ng Diyos yan, ang ating naging pagkadapa, ang ating naging pagkalihis, marahil sa iba po, parang hopeless na, maring sa iba po, talagang kondenado ka na, pero sa Diyos po, nandyan siya para saklolohan po tayo. Amen? God succors us when we fall. He lifts up the fallen. He leads the fallen. Ibig sabihin po, hindi lang niya ibabangon ka. Okay? Hindi lang po iaangat ka ng Panginoon. Ililid ka pa niya. Gagabayan po tayo ng Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga, it is good na sa ating pong buhay, lagi nating makikita ang katotohanan na ang Diyos natin merciful at siya po'y laging laan. Ang biyaya po niya ay laging nandiriyan upang tayo po ay kanyang saklolohan. Upang kanya pong tulungan ang bawat isa. Naalala niyo po, di po ba? Ang sabi po nung isa sa tinalakay natin dito, Hebrews chapter 4, verses 15 and 16. For we have not an high priest, which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and to find grace to help in time of need. So yan po, napakaliwanag po mga kapatid. As I listen to Pastor or Preacher Jonel kagabi, meron pa siyang naging estilo na tinatanong niya tayo kung ano yung mga memorable na experiences natin. O ngayon, gusto ko namang itanong sa inyo, naranasan mo na bang madapa? Naranasan mo na bang sumablay? Na ikaw ay nalihis, na ikaw ay nanlamig, na ikaw ay nanlupaypay, na ikaw ay bumitaw? Ang tanong ko sa iyo, sino sumaklolo sa iyo? Sino po sa atin na nakikinig ngayon na kung tutuusin, ang akala natin tapos na ang lahat sa atin sapagkat nagkamali tayo, nagkasala tayo, lumihis tayo, bumitaw tayo, nadapa tayo. Pero mga kapatid, napatunayan natin na ang Diyos ang sumasaklolo sa atin, na ang Diyos ang nag-aangat sa atin sa ating pong naging pagbagsak. Amen? Diba? Sabi nga ng iba, ang Diyos daw po natin is God of the second chance. But actually po, sa nararanasan natin sa buhay, He is not just the God of the second chance, but God of the many chances. Bagamat hindi po natin dapat abusuhin ang ating Panginoon. Balikan lang po natin yung talata.
Bakit po ginamit na salita po ni Solomon that the just man falleth 7 times and then riseth up again? Kasi kung ang pag-uusapan natin reality, hindi lang naman isang beses tayong nalilihis. Hindi lang naman isang beses tayong sumasablay. Again, liliwanagin ko na kaagad sa inyo. Ang mensaheng ito ay hindi po para mag-tolerate ng paglihis, pagsablay, paglayo, pagbagsak at pagkabuwal. No. Ang mali ay laging mali. Ang paglihis ay laging hindi tama, hindi kalooban ng Panginoon. But let us face the truth. Diba? Let us face the reality. Na kung i-admit po natin, hindi naman tayo isang beses lang na nabuwal, ilang beses ka nang tumalikod, ilang beses ka nang nagkamali, ilang beses na talagang tayo po'y sumablay. Pero nandyan po ang Panginoon. Ang sabi po, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Diba? He lifts up the fallen. So ibinabangon niya tayo pagka bumabagsak po tayo. Diba? At nililid niya tayo. He leads the fallen. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, bagay na dapat nating makita na kung tayo po ay sumablay, ang pinakamaganda po, ating pong bigyang pansin ang pagtatayo ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga, when we fall, God will raise us up. Amen? He lifts up the fallen and He leads the fallen. He listens to the fallen. So, pinakikinggan po niya tayo, mga kapatid. So, kaya importante po na ilang beses man, mga kapatid, I remember, I do not know kung si Pastor Kenneth yan, gumamit pa po siya ng illustration na sa mundong ito, maraming beses na kung tao ang pag-uusapan mo, sawa na kung tao ang pag-uusapan, bantad na, talagang kondinado ka na, wala ka na, and even Satan, ang sasabihin sa inyo, ang sasabihin po ni Satanas sa atin, wala na, wala ka ng pag-asa, wala nang mararating ang buhay mo, pero makinig po kayo sa akin. Ang talata po natin ang nagsasabi na kahit Kristiyano pa tayo, posible pa rin po na tayo'y madapa, na tayo po'y mabuwal, at ang napakaganda lang pong katotohanan sa usapang buhay natin sa Panginoon, bagamat tayo po'y bumabagsak, mga kapatid, mandyan po ang Panginoon na ibabangon po tayo, sasakluluhan po tayo. Siya po ang mag-aangat sa atin. Siya po ang magbabangon sa atin, magtatayo sa atin. Siya po ang gagabay sa atin at makikinig sa atin. Kaya nga ang importante po, mga kapatid, ay ang Biblia na nagsasabi, He that confesseth and forsaketh. Siya na talagang kumikilala na siya'y nagkasala at handa pong talikuran ang kanyang pagkakamali. Handang ituwid ang kanyang pagkakamali. Of course, hindi tayo, ang Diyos ang magtutuwid po sa atin. So, importante po yan. Isang napakagandang mensahe na nagpapaalala sa atin na kapag mali ka na, wag na tayong magmatuwid. Na kung bagsak po tayo, wag na tayong magmatigas. Na kung bagsak tayo, mga kapatid, wag nating pabayaang manatili tayong bagsak. May Diyos na handang magbangon sa iyo. May Diyos na handang magbigay ng pagkakataon sa sino man sa atin na bumabagsak. Mga kapatid, God succors us when we fall. Diba? Kaya nga, ini-imagine ko po kasi yung talata, the steps of a good man. Tapos ang sabi, are ordered by the Lord. And He delighted in His ways. Naiisip ko, good man. Tapos ang sabi, ordered by the Lord. Tapos ang banggit po, delighted in His ways. Tapos meron pong though he fall. So makikita nyo po yung consistency ng Bible. Hindi naman kasi ngayon Kristiyano ka na, ngayon nasa Panginoon ka na, lagi pong, di ba, maayos ang magiging lakad mo. May mga pagkakataon na iiral ang pagiging tao mo, nalilihis ka, sasablay ka. 1 John chapter 2 verse 1, My little children, these things write I unto you that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So gamitin ko lang pong example si Deep Thinker. Because undeniably, tingnan nyo po ang ginawang pagbangon ng Panginoon sa Kanya, ang paglilid ng Panginoon sa Kanya, ang paggabay ng Panginoon sa Kanya, ang pakikinig ng Panginoon sa Kanya. Siya po'y very useful ngayon.
Kumbaga, sa church na kanyang kinamulatan, doon po sa Blessed Hope Baptist Church, na kung saan doon po kami nagkasama. Yun po ang aming church na tinatanawan ng utang na loob sa Panginoon. Because the Lord used Blessed Hope Baptist Church upang amin pong marinig ang message of salvation, upang kami po ay ma-disciple, aming marinig ang tawag ng Panginoon, magabayan po kami sa tawag ng Panginoon. At alam nyo naman po ang storya ni Deep Tinker. Discipler ko nga po yan eh. But he experienced in his life na nalayo po siya, na kung saan nilagay na po sa isip niya ng dyablo na parang okay na yon, malaya siya, nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Dumating na po siya sa ganong punto ng kanyang buhay. At ang pinag-uusapan po natin, hindi maiksing panahon. Nakaharanas siya ng mahaba-habang panahon ng paglihis, ng mahaba-habang panahon ng paglayo. But in time, because our message is true, ano pong ginawa ng Panginoon? Ni-rescue po siya, binangon po siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ganda po ng storya namin eh. Ginamit siya ng Panginoon para i-disciple po ako, pero ang inyong lingkod, ginamit naman ng Panginoon para makarecover siya. At ngayong nakarecover siya, sino po ang isa sa masaya? Nakitang-kita na siya po'y gamit ng Panginoon. Now, sa Blessed Hope Baptist Church. Mga kapatid, mga minamahal, siya po ang isa sa patunay na kaya tayong ibangon ng Panginoon at muling i-lead ng Panginoon at tayo po'y pakinggan ng Panginoon. Actually po, nung ginagawa ko po, dinidevelop ko po yung message na ito, sabi ko, siguro ang maganda na bigyang pansin po doon sa puntos nating God succors us when we fall, parang ang magandang bigyang pansin yata dito, unahin ko yung He listens. Diba? He listens to the fallen. Mga kapatid, and then, ang gagawin po niya, itatayo niya, diba? Yung prodigal son. So, kung tutuusin po, after his realization, so siya po'y bumalik sa kanyang ama. So, pansinin po natin. So, naglundo po ako doon sa idea na magandang pakinggan sapagkat yun ang maganda sa Diyos. Matapos kanyang ibangon at gabayan, ang Diyos ay handang makinig sa bawat isa po sa atin. So God sees us when we fall. God succors us when we fall. Ano yung naalala mo na paglihis mo? Ano yung naalala mo na pagbagsak mo? Nang akala mo tapos na ang lahat sa iyo. Pero narito, ikaw ay nirescue ng Panginoon. Okay? At ngayon, gamit na gamit ka na naman ng Panginoon. And you are enjoying your life bilang mananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, purihin po ang Panginoon sa Kanya pong kapangyarihan na muling ibangon ang mga nabubuwal, sa Kanyang kahabagan na talagang ibabangon ang mga nabubuwal, sa Kanyang biyaya na binabangon ang mga nabubuwal, at ang Kanyang pag-ibig na laan upang ibangon ang mga nabuwal, i-lead ang mga nabuwal, at tayo po mga kapatid sa ating naging pagbagsak ay Kanyang patuloy na gamitin at pakinggan. God sees us when we fall. God succors us when we fall. And God strengthens us when we fall. Diba? Hindi ka lang niya ibabangon, palalakasin ka pa ng Panginoon. Amen? At alam nyo, ang magandang gusto ko pong bigyan ng diin sa message na ito, actually po, nung kami po ni Pastor John Milan ay nagpe-fellowship, isinjir ko na po kaagad sa kanya ito. Kasi the good thing about Believer's Breakfast, kahit nasaan po ako, ang pumupuno ng isip ko po ay ang mensahe na isi-share sa bawat isa po sa atin. At nagkaroon po kami ng pagkakataon na mag-fellowship po ni Pastor John Milan. Shout out po kay Ma'am Merly, shout out sa kaibigan po natin, si Sister Areta. Ano po? So nagkaroon po ng pagkakataon na mag-fellowship po kami ni Pastor John. And in our fellowship, you know, ang gaang na naging puso ko. Sabi ko, Pastor, imagine mo my friend, nasa biyahe pa lang tayo, nakakatuwa, na meron na akong isi-share sa Believer's Breakfast. Dahil yan ang pumupuno sa isip ko, at yun nga po mga kapatid, ibinigay ng Diyos sa akin tong message na ito. At ang isang bagay po na talagang mapapatunayan ko po sa inyo,
Sa usapan po ng ating mensahe ngayon, nakikita ng Diyos ang ating pagbuwal. Nakasaklolo ang Diyos kapag tayo'y bumubuwal, kapag tayo po'y bumabagsak. Siguro mas gamitin natin yung term na bumabagsak. Di ba? Nakikita ng Diyos na tayo po ang ating pagbagsak. Okay? At nakasaklolo ang Diyos kapag tayo'y bumabagsak. Okay? At alam niyo po, pinalalakas tayo ng Panginoon. Kapag tayo po ay nabubuwal, nababagsak, nalilihis, sumasablay, pinalalakas po tayo ng Panginoon. At ito po yung part na gustong-gusto kong idiin sa inyo. In fact, ito lang pong part na ito ang dapat mensahe ko po eh. Pero along sa akin pong patuloy na pagbubulay-bulay, syempre, nandyan ang Panginoon na talagang dinaragdagan po niya. Kaya nga ang sabi ni Pastor Norman Gatdula, actually po sa Believer's Breakfast natin, marami pong mga talagang preaching na po yun eh. May mga pang-conference, meron pang revival, meron pong talagang masasabi po nating very encouraging message. Well, that is our goal. That is our intention. Na gamitin ng Panginoon ang pagkakataong ito, ang pag-aaral natin, ang pagsasalo-salo natin. Yung bang umpisa pa lang ng araw natin, dito po sa mga nasa bansang Pilipinas, umpisa pa lang ng araw natin, pinatibay na tayo, pinalakas na tayo, at yung pong mga nasa iba't ibang bansa, na bago tayo matulog, pinayapa tayo, pinanatag tayo. Mga kapatid, yan po ang goal ng inyo pong lingkod. Again, in our third point, I want to emphasize, God strengthens us. God strengthens us when we fall. Pinalalakas tayo ng Panginoon kapag tayo po'y bumabagsak. Alam niyo po ang mapapatunayan natin, kasi nga kapag ibinangon na tayo ng Panginoon, ginabayan na tayo ng Panginoon, at talagang pinakinggan po tayo ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, pinalalakas niya tayo. At ang makikita niyo po, our faith becomes stronger. Sa naranasan nating pagbagsak, ano po ang pamamaraan ng Diyos na pinalalakas niya tayo? Yung bang ang pananampalataya natin, mas lalong nagiging malakas. Mas tumitibay ang ating pananampalataya. Diba? Our faith becomes stronger. Naalala niyo po nung bumagsak si Peter? Naalala niyo po nung lumihis si Peter? Naalala niyo po nung lumayo si Pedro? Imposible yan by sight. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, even the just man, diba? My fault. Maring yung iniisip natin ang lakas-lakas na pastor, maring iniisip natin yung parang solid na miyembro. Mga kapatid, ito po ay po pwedeng mangyari sa kahit kanino, yung pagbagsak. Nangyari po ito kay Peter, mga kapatid. Among all apostles, siya siguro yung hindi nyo iisipin na lilihis at sasablay. Siya siguro yung iisipin nyo na talagang hindi bibitaw sa Panginoon. Pero ano po ang nangyari? Hindi lang bumitaw, dininay pa niya ang Panginoon sa kanyang buhay nang hindi isang beses, hindi dalawang beses. In-emphasize ng Bible, 3 times he denied the Christ. Okay? Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Mga kapatid, tinawag siya. At ngayon, marahil, nandun tayo sa ganong kalagayan. Maring nandun tayo sa point na tayo po'y lumihis, na tayo po'y sumablay. Gusto ko pong marinig nyo ang panawagan ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon ang puso ni Pedro. Marahil naging mahina siya. Marahil po napagod siya. Marahil hindi niya kinaya ang laban, pero alam ng Panginoon ang puso ni Peter. At ito po'y pinatunayan ng kanyang effort to call him back. Diba? Ang pangit lang kasi kung mali na po tayo, mananatili pa tayo sa kamalian. Ang hindi lang po talaga maganda, yung pag sumablay tayo, humahanap pa tayo ng masisisi. Humahanap tayo ng may tuturo. Ang pinaka-the-best talaga, kung tayo po'y bumagsak, aminin natin na bagsak tayo. Kung hinang-hina tayo, aminin natin sa Diyos na hinang-hina tayo. Kapag talaga nandun ka na sa point na suko ka na, di ba? Hindi pangangatwiran, hindi po pagmamalinis, hindi po pagbiblame ng kung sino pa man. Kung talagang naramdaman mo, hirap na hirap ka na, bigay ka na, bibitaw ka na, hindi mo na kaya. Kung sumablay ka na, aminado ka na. Panghawakan mo na may Diyos na magtatayo sa iyo. At dito sa ating pangatlong puntos, may Diyos na magpapalakas sa iyo. At alam niyo po ang nakita ko, mas tumibay ang pananampalataya ni Peter after that. Matapos siyang palakasin ng Panginoon. Di po ba?
So, ang sabi po ng Panginoon, di ba, malinaw po, when thou art converted, strengthen thy brethren. Yung bang kapag kami naranasan ka, ikaw pa ngayon yung dadating doon sa punto na magiging kamay ng Diyos, na magiging instrumento ng Diyos. Kapatid, naranasan ko yan. Kapatid, nalihis din ako. Kapatid, bumigay ako, bumitaw ako, at kung ano-ano mga tumakbo sa isip ko. Hindi makatutulong ang manatiling bual. Hindi makatutulong ang manatili sa mali. Hindi makatutulong ang manatiling malayo. Sa naging pagbabalik ng Apostol Pedro, mga kapatid, ginamit siya ng Panginoon to strengthen others. And I'm telling you, your faith becomes stronger. Diba? It will become stronger. Mas lalakas po ang pananampalataya natin, mga kapatid. Yes, God strengthens us when we fall. Our faith becomes stronger. Our focus becomes sharper. Diba? Dati kasi kaya tayo nalilihis kung saan-saan napupunta. Diba? Yung ating pong focus. Ngayon po, mas matalas na tayo. Kumbaga sa naranasan natin, mas meron ng talas tayo, mga kapatid. Kumbaga natuto na tayo. At doon natin mapapatunayan na dapat talaga para hindi tayo matalo, na para hindi tayo bumigay, focus lang. Subukan mo po ng atensyon mo, lagi mong itutok sa sakit mo. Saan ka dinadala? Hindi ba panghihina? Minsan nandoon pa nga yung temptation ng dyablo. Na parang gusto natin na magtampo. Minsan nandoon pa tayo sa kalagayan na parang may mabigat na drama po tayo sa buhay. Nagpipigil po akong maging emotional. Pero nakaka-relate po ako. Alam ko po na maraming nakikinig sa atin ngayon kung aamin lang. Minsan po naaagaw na ng dyablo ang ating pananaw. Nawawala na tayo sa focus. To the point na yun na nga po, sumasablay tayo. Nagkakamali tayo. Pero alam nyo po, napakagandang makita natin that after the Lord restored Peter, talagang matapos siyang i-rescue ng Panginoon, matapos siyang i-revive ng Panginoon, di ba pinalakas siya? Yung faith niya, mas lalong tumibay. Talagang alam natin ang storya po ni Peter, kung saan hanggang sa dulo ng kanyang buhay, kung paano siya naging laan na talagang magdusa, maghirap para sa Panginoon. Diba minsan sa nararanasan natin, parang alam niyo po, ang tendency natin, bumigay, bumitaw. But listen, after realizing and after experiencing yung pong pagbangon na ginawa ng Panginoon sa atin, sabi ko nga, sa pagpapalakas ng Panginoon, our faith becomes stronger and our focus becomes sharper. Mas matalas na ngayon. Diba? Mas matindi na ngayon ang discernment po natin. And then lastly, our future becomes sweeter. Our future becomes sweeter. Diba? Mas naramdaman natin ngayon tamis nung hinaharap natin sa Panginoon. Diba? Kasi nga, ang gagawin ng Panginoon, hindi lang niya tayo ibabangon, kundi ililid niya tayo, makikinig po siya sa atin, magbibigay pansin po siyang muli sa atin. Mga kapatid, at alam niyo po, mas may tamis ang lakbay natin sa Panginoon. After we experience the forgiveness of God, after we experience yung restoration na ginawa ng Panginoon, after we experience being rescued by God, alam ko po, mas tumibay po tayo, mas tumalas po tayo, at mas tumamis po, mga kapatid. Yes, paano ba naman hindi tatamis ang paglilingkod mo, ang iyong pagpapatuloy sa Diyos, na sa kabila ng kinukundina ka ng marami, sa kabila ng pamimintas, pamumula ng marami, sa kabila ng mga akusasyon ng marami, pero heto yung kamay ng Diyos na ibinangon ka, binigyan ka ng pagkakataon, ginagabayan ka ngayon, wow, walang tatamis doon sa lakbay, at sa pagpapatuloy mo na alam mo na Diyos ang kayakap mo, mga kapatid.
So kaya umaasa po akong nakatulong po sa inyong mensaheng ito. Sana po mga kapatid, ito po ay mabigyan natin ng pansin sa ating pong mga buhay. The just man falleth 7 times and then riseth up again. At lagi ko pong idinidiin sa inyo, hindi nagtotolerate ang Bible ng laging pagbagsakin. Pinopoint out lang po niya na sa mundong ito, maybe, ma-experience po natin na hindi isang pagkakataon na nagkamali tayo, lumis tayo, sumablay tayo. Pero meron pong Diyos, mga kapatid. Meron pong Diyos na nandyan. Nakakakita sa ating pong pagbagsak. Nasasaklolo sa ating pong pagbagsak at palalakasin po tayo. I'm sure, mga kapatid, nararamdaman niyo po ang gusto kong sabihin. God sees us when we fall. God succors us when we fall. And God strengthens us when we fall. Kaya sa mensaheng ito, marahil ito'y panawagan ng Diyos sa iyo. Bangon na kapatid. Balik tayo kapatid. Magpatuloy tayo kapatid. Sapagkat ang Diyos ay nandiyan, nagbibigay sa atin ng pagkakataon. At makikita mo na mas titibay tayo. Makikita mo na mas magiging matalas tayo. At magiging matamis ang buhay natin sa Panginoon. Kaya siguro po, gamitin natin ang pagkakataon na ang message na ito ay maging mensahe ng revival sa atin. Kung may naging paglihis, kung mayroon naging pagkadapa, kung mayroon naging pagsablay, pagkabuwal. So gamitin po natin pagkakataon nito sa kapasyahan. Nahayaan niyo pong ibangon tayo ng Panginoon, i-guide tayo ng Panginoon, palakasin po tayo ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you so much. Thank you so much for your word. Thank you for this encouraging message, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Nawa, patuloy po na gumawa ka sa aming buhay. Nakakatuwang isipin, Panginoon, it is very encouraging to know na nakikita mo kami, maging sa aming pagsablay, maging sa aming pagkadapa. Nakikita mo po ang aming mga kahinaan, ang aming pong mga sugat, sakit, Panginoon. Nakikita mo po ang aming kahinaan, ang panglulupaypay, ang pagkapagod. Nakikita mo po ang aming mga pagharap sa laban, Panginoon. Dakilan Diyos, salamat po na nandiriyan ka upang kami po ay tulungan, ibangon, Panginoon, at palakasin. Nawa ikaw po ang siyang magpala sa aming lahat. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin. Taglay sa puso ng iyong lingkod ang paghiling, O Diyos. Palakasin mo po ang mga nangihina. Ibalik mo po ang mga nalayo, Panginoon. Ibangon mo po ang mga nadapa. Palakasin mo kami, O aming Diyos. Nawa, ikaw po ang siyang magbigay ng kagalingan sa mga may karamdaman, kapayapaan sa mga may kaguluhan, Panginoon, solusyon sa mga may problema, probisyon para sa mga may pangangailangan at kagipitan. Panginoon, salamat po sa Ministeryo ng Believers Breakfast. Pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. I do not know kung bakit medyo yung emotion ko po malakas, but I know that it is because of these very important reminders from the Lord. Kumbaga, nakita ko po na napakapalad natin na may Diyos po tayo na handang magbangon sa atin sa mga mabibigat na sitwasyon ng ating buhay. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na antibok ng puso'y lagit-lagi makapangaral ng salita ng Diyos at maparangalan, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos.